Siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Langit ang daigdigan, lahat ng langit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, Diyos ng lahat ng bagay sa sanlibutan ang ating Panginoon. Kaya hindi natin siya makikakahon sa ating karaniwang pagtingin sa mundo. Nagkatawang tao ang Diyos upang ipamalas sa atin na nasa pangkaraniwan at kinasaya ng mga bagay natin maaring mamalas ang kaharian ng Diyos. Ipanalangin nating magkaroon tayo ng bukas na mga mata at maunawaing isipan at puso upang maisakatuparan natin ang buong kalooban ng Diyos Ama. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang ang Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin. Ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwain. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan, upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, nilukuban ako ng Espiritu at itinayo ako upang pakinggan ang isang tinig na nagsasabi, "Tao, susuguin kita sa Israel, sa bansang Suwail. Pagkat mula sa kanilang ninuno, naghihimagsik na sila sa akin hanggang ngayon. Matigas ang kanilang ulo at walang pitagan. Kaya puntahan mo sila at sabihin mong ito ang ipinasasabi ng Panginoong Diyos. Sa makinig sila o sa hindi, pagkat matigas nga ang kanilang ulo, malalaman nilang may isang propeta sa gitna nila." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mata naming nakatuon sa awa ng Panginoon. Mata namin nakatnan sa awa ng Panginoon. Ang aking pangmasid doon nakapukol sa luklukang trono mo, O Panginoon. Tulad ko'y aliping ang inaasahan ay ang amo niya para matulungan. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Kaya walang humpay ang aming tiwala hanggang ikaw poon sa aming maawa. Mahabag ka sana kami kaawaan, labis na ang hirap naming tinataglay. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon.
Kami hinahamak ng mga mayaman, matagal na kaming laging inuuyam, ng mapang-aliping, palalot mayabang. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, para hindi ko ipagmayabang ang kamahang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang huwag akong magpalalo. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipinagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin, at magtiis. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukha'y magturo, magpalaya sa bilanggo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sarili niyang bayan, kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya makagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago, Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilanlin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay ginagalang ng lahat,
liban lamang sa kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. Narinig natin sa ating ebanghelyo, sinabi, siya'y ayaw nilang kinanlin. Pero kung yung English, yung babasahin natin, ang nakalagay doon, they took offense on him. At yung word na offense, kung babalikan natin sa translation na Griego, ang ibig sabihin, eskandalon. At ang ibig sabihin ng eskandalon, batong katitisuran. Batong katitisuran. Ibig sabihin nito, kung ia-apply sa buhay, ito yung mga bagay tungkol sa isang tao na magbibigay sa iyo ng krisis o ng duda. Kumbaga, yung mga bato na pwedeng ipukol sa iyo. O di kaya, yung mga kutsilyo na pwedeng isaksak sa iyo. In other words, ang iyong mga kahinaan. Kahinaan. At narinig natin sa ating ebanghelyo, ayaw nilang kilalanin ang ating Panginoong Hesukristo. At bakit? Dahil kilala nila ang ating Panginoon. At ang tendency nating mga tao, pag kilala natin yung isang tao, pipiliin na lang natin kung ano yung mga gusto nating pakinggan na nanggagaling sa Kanya. Pipiliin na lang natin kung ano yung mga bagay na sinasabi niya na gusto nating paniwalaan. Kaya nga sa ating ebanghelyo, nagtataka yung mga tao kasi kilala nila ang ating Panginoon. Pero dumating ang ating Panginoon sa kanila sa kanyang pagbabalik bilang nagtuturo, nagpapahayag ng mabuting balita. Nagtataka sila. Pero at the end, nireject nila ang ating Panginoon. Hindi nila kinilala. At bakit di nila kinilala? Dahil kilala nila siya. Unang-una, taga Nazaret ang ating Panginoon. At yung mga taong taga Nazaret, yung lugar na yon ay tinuturing na lugar ng mga hindi mabubuting tao. Kaya nga, kung marerecall natin sa ibang bahagi ng Ebanghelyo, si Natanael, nung ipinakilala na ng ibang apostol na nakita nila si Jesus, anong sabi niya? May manggagaling bang mabuti sa Nazaret? At alam nila na galing sa Nazaret ang ating Panginoon. And so, judgment agad. Baka hindi mabuti to. Pangalawa, hindi nila kinilala ang ating Panginoon dahil siya ay karpintero. At sino ba naman yung mga karpintero noon? Yung mga karpintero noon, itinuturing sila na may mababang katayuan sa buhay, mga mahihirap. And so, naka 2 points na ang ating Panginoon para hindi siya kilalanin. At syempre, hindi naman kilala yung pamilya ni Jose, Maria at Jesus nung mga panahon na yun. And so, sa pag-aakala ng mga kababayan niya na lubusan silang nakikilala o lubusan nilang nakikilala ang ating Panginoon, hindi nila siya kinilala bilang propeta. At, di ba, dito talaga makakarelate tayo. Kapag kakilala natin yung isang tao, pag alam natin yung kahinaan ng isang tao, madaling hindi makinig, madaling mag-reject, madaling pagsarhan ng pinto. Pero mga kapatid, ang paalala sa atin ng ating ebanghelyo at mga pagbasa, hindi natin pwedeng ikahon ang sino man. Hindi natin pwedeng limitahan ang sino man.
Dahil yung kapwa natin, higit sila kesa sa ating paghuhusga. Yung kapwa natin, higit sila kaysa sa ating mga iniisip tungkol sa kanila. Kasi tayo mga tao, natural sa atin, unang-una matigas talaga yung ulo natin. Pangalawa, natural sa atin yung pagiging mahina natin. Pero despite and in spite of our weakness and hard-headedness, nandyan pa rin ang Panginoon. Sa unang pagbasa, narinig natin, paulit-ulit na sinabi ng ating Panginoon, napakatigas ng ulo ng kanyang bayang Israel. Ayaw makinig. Pero kahit na gano'n, nagpadala ang Panginoon ng propeta. Sa makinig sila at sa hindi, nagpadala ang Panginoon ng propeta. Ganon din naman sa atin, mga kapatid, na kahit na gano'ng katigas ang ating mga ulo, kahit na gano'n tayo kapasaway, patuloy tayong nilalapitan ng Panginoon. Patuloy na nagpapadala ng propeta ang Panginoon. Kaya nga lang, nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng ating kapwa. Kaya lang, kapag ka nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng ating kapwa, lalo na pagkilala natin, minsan hindi natin sinasadya na bablock natin ang salita ng Diyos. Minsan hindi natin sinasadya na re-reject natin ang salita ng Diyos. Diba? Minsan, kapag ka kinokorek tayo, kapag ka tinatama tayo, kapag ka may pinapahayag sa ating mabuti para tayo ay mapabuti, imbis na makinig tayo, imbis na gawin natin yung payo, dahil kilala natin yung nagsasalita, hindi na tayo nakikinig. Dahil kilala natin yung nagsasalita, madali siyang i-reject. Pero ang problema, hindi natin alam. Malay natin, baka naman sa Kanya nagsasalita ang Panginoon. Baka naman siya yung pinadala ng Panginoon para marinig natin ang salita ng Diyos. In the same way, kahit tayong mga tao, napakarupok, napakahina, tayo din naman ay sinusugo ng Diyos para maging propeta. At tayong lahat bilang binyagan ay nakikibahagi sa pagiging propeta ng ating Panginoon. Pero isinusugo tayo, pinapadala tayo sa ating kapwa, hindi bilang malakas, hindi bilang magaling, pero bilang isang mahina na nangangailangan din ng tulong. Kasi kung lakas lang natin, kung sa atin lang, wala naman talaga tayong magagawa. Kaya nga tignan natin yung halimbawa ni San Pablo. Si San Pablo nakagawa ng maraming komunidad, nakapagpahayag ng salita ng Diyos na ipakilala si Kristo sa marami. Pero ano yung sinasabi niya sa ikalawang pagbasa? Meron siyang kahinaan. Ano yung kahinaan niya? Hindi niya naman sinabi. Pero yung kahinaan na yon, yung nagpapaalala sa kanya ng grasya ng Diyos. Sinabi niya pa nga 3 beses. 3 beses hiniling niya sa Diyos na tanggalin ang kahinaan na yon. Meron ba tayong ganon? Kung titignan natin yung buhay natin, lahat tayo merong kahinaan. Pero kung susuriin natin, meron kaya tayong kahinaan na gusto nating ipatanggal sa Diyos? Naisip nyo na ba minsan na kung wala ako netong kahinaan na to, siguro mas masaya ako? Siguro kung wala tong kahinaan na to, siguro mas makakasunod ako sa Diyos. Kung nararamdaman natin yan paminsan-minsan, una na yang naramdaman ni San Pablo. Pero anong sagot sa kanya ng Diyos? Tinanggal ba yung kahinaan niya? Hindi. Dahil sabi sa kanya ng Diyos, sapat na ang aking grasya para sa iyo. Kaya kahit mahina tayo mga kapatid, sinusugo tayo ng Diyos bilang propeta. At sapat na ang Diyos. Dahil higit ang Diyos kaysa sa ating kahinaan.
higit ang Diyos kaysa sa ating kasalanan. Kaya ang mensahe sa atin ngayon ng ating mga pagbasa, unang-una, natural sa ating mga tao ang magkahon ng kapwa natin. Dahil tayong mga tao, natural sa atin ang pagiging mahina at matigas ang ulo. Pero pinapaalalahanan tayo, ang ating kapwa ay higit pa sa ating paghuhusga. Ang ating kapwa ay higit pa sa kanilang pagkakamali at kahinaan. Ganon din naman tayo. Ang ating Diyos ay higit sa ating kahinaan at kasalanan. Kaya nga sa kabila ng ating pagiging mahina at makasalanan, sinusugo tayo ng Diyos para maging propeta sa ating kapwa. Dahil kahit mahina tayo, kahit makasalanan tayo, kahit marupok tayo, mas malakas ang Panginoon. Mas malaki ang pagmamahal ng ating Panginoon kaysa ating kasalanan, kaysa ating kahinaan. Amen. Magsitayo po ang lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay ng muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama upang maging bukas tayo sa Kanyang karunungan at matuto tayong sumampalataya sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno sa simbahan, makinig nawa sila sa tinig ng mga makabagong propeta na humahamon sa kanilang maging mga tapat na lingkod ng Diyos at ng Kanyang bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, nawa ang tindi ng kanilang pag-ibig at pagkakandili sa kawan ng Panginoon ang patuloy na magpasigla sa kanila at hindi ang papuri at palakpak ng mga tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa sambayanan ng Diyos, dinggin nawa nila ang mapanghamon at mapagpalayang balita ng Diyos at hindi ang mga mapanuksong tinig ng kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga naghahanap buhay, para sa kanilang pamilya, patuloy nawa silang bigyan ng lakas mula sa Diyos. Ingatan nawa sila at iadya sa lahat ng panganib at masama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga relihiyoso at relihiyosa, naway matanto nilang sa katapatan ng puso lamang nagiging ganap ang pag-ibig at ang panata ng pagtalima. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maawaing Ama, dinggin mo ang aming panalangin upang masilayan ka namin sa lahat ng aming ginagawa at nakakasalamuha. Itulot mong kumilos kami ng naaayon sa iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang aming dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagabag ang kaniyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipinanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaing lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapakinabang ay lobin mong laging lumingon sa pinanggagalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag, na ikaw lamang ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan, Amen. at pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Kamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinalaman ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati ka namin.